Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 9, 2025. Mukhang hindi na yata uubra ang agimat nitong si Bong Revilla, no? Pati yung budots niya. Kasi meron pong whistleblower ngayon laban sa kanya. Ang sinasabi po nitong whistleblower na nagpapakilalang dati niyang senior aide ay mahigit po sa 1.5 billion pesos ang nakickback daw po nitong si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Pero bago natin puntahan ang balita na yan, meron pong bagong balita, fresh na fresh po ito. Actually, mga isang oras na mahigit ang nakakalipas. Ito po ay kaugnay ng missing sabungeros. Finally, mukhang nakikita na po ng mga pamilya ng mga biktima ang hustisya. Sapagkat sa araw po na ito, inanunsyo po ng Department of Justice na kinakitaan po nila ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction para po ipaghabla ito pong si Mr. Atong Ang at iba pa para po sa mga kasong kidnapping with homicide and kidnapping with serious illegal detention. Basahin po natin ang balita mula po sa GMA News Online. Sa mga matagal nang nag-aabang, ano na ba ang kinahihinatnan ng missing sabungeros? Hindi po ito tinutulugan ng ating gobyerno. Talagang marami lamang ngayong mga kontrobersiya, partikular ang flood control project anomalies na natututukan po ng mainstream media kaya hindi masyadong nababalita. Ano na ba ang kaganapan sa paghahanap ng hustisya sa mga nawawalang sabungero? At ito na nga po, umaksyon patuloy ang ating gobyerno, partikular ang Department of Justice, at iaakit na po sa korte ang mga kasong binanggit po natin kanina. DOJ finds prima facie evidence to indict Atong Ang and 24 others with kidnapping. 24 lamang, Kasi yung unang na pag-alaman nating impormasyon, nasa mahigit 50 mga individual ang inireklamo sa Department of Justice. Pero malamang sa malamang, yung natitirang mga hindi po kinakitaan ng prima facie evidence ay siguro talagang hindi sapat yung ebidensya kaya hindi po sila nakasama sa paghahabla sa mga kasong kidnapping with homicide and kidnapping with serious illegal detention. The Department of Justice finds prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to charge businessman Charlie Atong Ang and 24 others with kidnapping with homicide and or kidnapping with serious illegal detention in connection with the abduction of the several sabungeros or cockfight enthusiasts. Sa mga hindi pa po pamilyar sa insidente na ito, pero malamang sa malamang, baka kayo naman po lahat na manonood ni Top 1, natutukan po natin ito sa mga nakalipas po na panahon, ay alam na po ito. Pero banggitin po natin muli, a little backgrounder lang, Taong 2020, during pandemic, nagsimula po ang online sabong. At sa panahon pong ito, talagang ang dami pong nalulung po dito ng mga kababayan po nating Pilipino. At yan naman po ay naging pagkakataon para sa iba, para pagkakakitaan. Katulad po nitong si Atong Ang at ng mga kasosyo niya sa negosyo na ito. At yung mga maliliit na individual, tinake opportunity rin po ito para pagkakitaan sa pamamagitan ng paglahok sa iba't ibang kaparaanan sa internet gaming, naglalaban po ng mga manok at kung ano pa. Pero dahil pera po ang pinag-uusapan dito, lahat gustong kumita, may mga mapagsamantala po kasing mga individual na parang niloloko yung maginoong laban. Ang sabong po kasi maginoong laban po yan Kasabihan po yan ng mga sabongero. At dahil po doon, hindi nagustuhan ito di umano ni Atong Ang at ayon po sa whistleblower na si Julie Patidongan, doon na po nagsimula sa madaling salita ang pagdukot at pagpatay sa mga gumagawa po ng kalokohan sa online sabong. At yan po ay tumagal ng napakaraming mga taon bago po nagkaroon ng paghahanap ng hustisya, O sabihin natin, patuloy na naghahanap ng hustisya ang mga kamag-anakan ng biktima, pero parang hindi po gumugulong ang hustisya. Pero sa panahon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sinigurado niya po. In fact,
Ito nga po ay special mention pa sa kanyang SONA nitong nakaraang July 28, 2025 na wala pong sisinuhin sa mga nasa likod nito pong missing Sabongeros. At ito na nga po, basahin po natin patuloy ang balita. The Department of Justice said that Ang and other respondents are indicted with 10 counts of kidnapping with homicide and 16 counts of kidnapping with serious illegal detention. The following are also recommended to be filed with charges for kidnapping with homicide. Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Rogelio Burican Jr., Rodelio Anigig, Jezreel Mahilum, Mark Carlos Sabala, Ronquillo Anding, Police Senior Master Sergeant Joey Natanawan Encarnacion, Police Executive Master Sergeant Aaron Cabillan, Police Master Sergeant Michael Jaiktin Claveria, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Aguilo Manrique, Police Senior Master Sergeant Anderson Orozco Abari, Police Staff Sergeant Edmond Hernandez Muñoz, Police Staff Sergeant Alfredo Uy Andres, Police Major Philip Almedilla, Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz, Police Senior Master Sergeant Pabri Opalia de la Cruz, Police Senior Staff Sergeant Alfredo Uy Andes, Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Corporal Angel Joseph Martin, Jezreel Lasarte Mahilum, Julius Tagalog Gumulon, Police Master Sergeant Renan Lagrosa Fulgencio. Meanwhile, the following are indicted for kidnapping with serious illegal detention. Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Master Sergeant Michael Jaiktin Claveria, Rodelio Anigig, Rogelio Burican Jr., Police Staff Sergeant Alfredo Uy Andres, Police Major Philip Simborio Almedilla, Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Executive Master Sergeant Aaron Cabillan, and John Does, referring to those unidentified policemen belonging to Orapa's group. As to the other respondents, the case were dismissed without prejudice to the refiling of any complaint with the Department of Justice should future evidence arise linking them directly to the acts of unlawful detention. Dito, sa mga binanggit po natin na mga pangalan, hindi po kasama yung mga kilalang personalidad. No? Wala po si Gretchen Barreto. Hindi binanggit dito No? Pero tingnan nga natin yung mismong listahan. Baka na-miss lang ng balita. Tingnan natin yung mismong listahan Wala rin si Lieutenant General Retired Estomo. Wala Ito po yung kumpletong listahan Wala, no? Kaya hindi kasama sa kaso yung mga personalidad na ibang kilala, yung isang kongresista, yung isang mayor, di na natin banggitin ng pangalan, total, di naman sila kasama. Isang actress at isang lieutenant general. Ngayon, ano po ang maaaring maging implikasyon nito sa hinaharap? Ang kaparusahan po kasi ng kidnapping with homicide and kidnapping with serious illegal detention ay reclusion perpetua. Kaya wala po itong piyansa kung malakas ang ebidensya. No? Pero syempre, karapatan naman ng mga akusado mag-file ng petition for bail at yan po ay subject for approval or disapproval ng korte. Ngayon, punta na po tayo dito po sa ating pag-uusapang issue. Ang flood control project anomalies kung saan nasasangkot ito pong si dating Senador Bong Revilla. By the way, bago ko makalimutan mga tol, ako po'y kumakatok sa inyong puso sa mga may kakayahan na makatulong sa anumang maliit o kakayahan po ninyong halaga. Meron po kasing isang aksidente na naganap kagabi.
ang involved po dito ay ang aking inaanak, no? Siya po ay naaksidente habang nagbibisikleta at una pong tumama yung kanyang muka at nabasag yung kanyang panga. Kinakailangan po ngayong operahan at lagyan po ng bakal para manumbalik doon po sa original na pwesto, yung na-dislocate na panga ng aking inaanak. Medyo malaki po ang kakailanganing halaga para sa operasyon, kaya kung sino man po ang nais tumulong sa mga basher na hindi na nga nakatulong, mambabash pa, wag na po sana kayong mag-comment. Pagka sa pamilya po ninyo nangyari, siguro masasaktan din naman kayo pagka nakakita kayo ng mga comment na hindi maganda. No, inaanak ko po ito at kung gusto niyo pong tumulong, ito po yung QR code ng bangko ng aking kumpare. Isa po siyang pulis, matinong pulis ha. Kaya sapat lamang yung kinikita niya para po sa kanyang pamilya. Tapos ganito pa yung nangyari, nagkaroon ng aksidente. Kaya medyo mahirap para po sa kanila ngayon financially. At kung kaya nyo pong makatulong, sana po tulungan po ninyo ang aking kumpare at yung aking inaanak. Dako na po tayo dito po sa balita, no? Si Senador Bong Revilla, dating Senador Bong Revilla, mukhang hindi na po ito makakaligtas talaga eh. No? Baka isa nga po ito sa maaaring labasan ng warrant of arrest next week bago po mag-December 15. Kasi yan po yung sinasabi ni Ombudsman Boyong Remulla, iba ng ating Pangulo, na hindi lalagpas ang December 15, may mga malalaking isda na maaaring labasan ng warrant of arrest. At dito nga po sa balita ng Bilyonaryo News Channel, ibinunyag po ng isang dating senior aide ni Bong Revilla na siya po ay di umano nakakickback ng humigit kumulang 1.5 billion pesos. Napakalaking halaga po nito. Mga tol, pakinggan po natin ang balita. May bagong whistleblower. Isang dating tauhan daw ni former Senator Bong Revilla ang lumapit sa Bilyonaryo News Channel para idiin ang pagkakasangkot ng kanyang dating boss sa flood control corruption scandal. Ang detalye sa unang bahagi ng exclusive agenda report ni Hannah T. Natanggalan sa VIP car namin pero alam namin pera yun. Hindi kami pwedeng magbukas noon. Pag dinadala siya ng kontraktor, pag dinadala siya ng pera ni Yusek Bernardo. Pinatotohanan ng dating tauhan ni former Senator Bong Revilla ang kaugnayan nito kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Lumapit si alias J sa Bilyonaryo News Channel para isiwalat ang mga kaalaman niya tungkol sa dating senador. Si Bernardo ang nagdetalye ng di umano'y pagtanggap ni Revilla ng kickback sa humigit kumulang 1.5 billion worth of projects in total. Siya ay ninong sa isa sa mga anak ni Revilla, habang ninong din ng dating senador sa dalawang mga anak ni Bernardo. Isa sa mga encounter umano ni alias J kay Bernardo ay sa Manila Yacht Club. Meron din sa Manila Yacht Club. Sumakay kami sa yate, nandun si Yusek Bernardo. I don't know ma'am, alam ko is contractor or may-ari ng yate. Mabigat po itong mga testimonya na binibitawan itong whistleblower sapagkat personal knowledge po ang batayan dito eh. Nakita niya mismo, nandoon siya mismo. Kaya mukhang malaking problema talaga ito para kay dating Senador Bong Revilla. At ayon pa nga po dito sa balita na mapapakinggan natin, sinusubukan daw po siyang suhulan ng kampo ni Revilla nang hindi po bababa sa halagang 2 milyong piso para lamang hindi magsalita. Ay mga listahan ding hawak si alias J ng di umano'y mga proyekto ng senador noong 2020 na para raw sa mga kakilala nitong politiko. Sa kanya yan, mga priority project niyan, may mayor, may congressman, may governor, hanggang nakarating siya sa Mindanao. Aabutan daw ni Revilla ng kung tawagin niya ay tulong kapag mataas ang ranggo ng senador sa distritong iyon. 2019 nang tumakbo si Revilla sa pagkasenador. Halimbawa, mayor ka ng isang bayan, hihingi ka ng tulong, 20 million. Bago ka i-releasean, titingnan muna sa record. Bago niya i-releasean, tingnan niyo muna kung pangilan ako. Nang tanongin ng BNC kung bakit siya may hawak nito, sagot ni alias J, isa raw ito sa mga dokumentong iniwan ng dating senador sa isang sasakyan. Sinabi ko, dahil baka sa atin na natin, dahil ako ang duty during that time. Isa si alias J sa mga senior aide ni Revilla na dekada na umanong pinagkatiwalaan ng kanilang pamilya.
Ang mga dokumentong ipinresenta niya sa amin, isinumite na raw niya sa Office of the Ombudsman para masilip ang mga ito. Umalis sa poder ng mga Revilla si alias J noong 2024. Napagdesisyonan daw niyang lumantad sa amin para patunayan umanong totoo ang mga aligasyon laban sa senador. Nang pumutok ang flood control scandal nitong Hulyo, pagsapit ng Agosto, lumapit daw sa kanya ang isang taga-Revilla camp na hindi niya muna pinangalanan at nag-alok ng 2 milyon. Sabi niya, pare, 2M lang, para ka na nag-abroad, pwede na yan makapag-start ka sa probinsya. May conversation ako ng tao, may screenshot ako nasa cellphone ko. Sinusubok Oh, may ebidensyang hawak, no? Sinubukan daw na aregluhin para hindi lumabas itong whistleblower. Alias J po ito, ha. Hindi natin alam, syempre, kung sino ba ito. Pero kinalaunan, baka katulad ni Julie Patidongan, nung una, alias lang, tapos kinalaunan, nalaman na natin ang kanyang pagkakakilanlan. Bukan namin kumuha ng komento mula sa mga Revilla, pero sa huling monitoring, wala pa silang sagot sa amin. Si Revilla ang isa sa mga pangalang inirekomenda sa Ombudsman na pagkasuhan ng plunder. Dati na rin siyang nakulong dahil sa pork barrel scam noong 2013. Nananatiling bukas ang BNC sa panig ng Revilla family. Para sa agenda, Wala bang kadala-dala? Nakulong na noon. Kaya siguro walang kadala-dala. Ito naman ay opinion ko lamang. Kasi nakalusot doon sa kaso. Di ba? Ibig sabihin, baka iniisip, kung noon nalusutan ko, ngayon pa kaya? Pero nagkamali sila. Sapagkat iba na po ang sitwasyon ngayon Yung Pangulo po natin mabait, pero sumusunod sa batas. Hindi niya po kinokonsinte ang mga maling gawain ng mga nasa gobyerno, mga taong gobyerno, Kaya malaking pasasalamat po talaga para sa akin, sa aking pananaw, na nagkaroon po tayo ng Pangulo sa katauhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi kung hindi po naging Pangulo si PBBM, malamang sa malamang ang mga ganitong kalakaran ay magpapatuloy. At sa kabilang dako, ito namang si Bong Revilla, hindi ko alam kung ito po ba ay talagang humihingi ng panalangin o kakapalan na lang ng pagmumuka Pero hihingi ka pa ng panalangin sa publiko para kampihan ka. Ayon po kasi dito sa balita nito pong December 6, sabi niya po, ipanalangin niyo ako, please pray for me. Humiling ng panalangin sa pamamagitan ng isang Facebook post si dating Senador Bong Revilla para sa kanyang sarili at kanyang pamilya. Isa ang dating senador sa mga personalidad na nadadawit ngayon sa flood control scandal. Kasama siya sa inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan. Kinumpirma rin ng Department of Justice na isinama si Revilla at dating kongresistang si Saldico bilang respondent sa mga reklamo kaugnay ng ghost flood control projects sa Bulacan. Kayo ba? Ipapanalangin nyo ba siya? Hindi po nagugustuhan ng maraming netizen ang panawagan na yan ni Senador Bong Revilla. May mga nagsasabi nga, huwag kang mag-alala, ipapanalangin ka namin. Ipapanalangin ka namin na soon makulong. Yun po yung sinasabi sa mga maraming post na nababasa ko. Ang panalangin nila, hindi para ikaw ay makaligtas sa kasong kinakaharap mo, kung hindi ikaw ay makulong, dating Senador Bong Revilla. Walang kadala-dala. Anak ng teteng talaga. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Shoutout po sa inyong lahat mga tol. Bye for now.